Malaki din ang tulong para sa amin. Tsaka nagiging parte ng pamilya yung mga kasambahay natin, Yes di ba? po. So, ilang taong ka nung pumunta ka dito sa Maynila? Siguro pag hindi ako 17, 18, or 16, hindi ko na matandaan kung anong exact. Basta ganun lang, yung tatlo na yun. Pumunta ka ng Maynila dahil? Para magtrabaho. Pinasok ko nung unang trabaho ko, pinasok ako ng kapatid ko, nagtitinda kami ng prutas sa Pasig. Tapos umalis ako doon, pinasok naman ako boy. Tumagal din ako ng mga 5 years. Marami ako napasukan, pero ganun lang yung trabaho ng mga napasukan ko. Yung houseboy, ganun. Oo, mga ganyan. Pero girl ka talaga. Pero girl na talaga ako matagal Kahit na. nung kinuha kang boy, as a girl ka, no? Girl pa rin ako, pero yung mga trabaho, pang lalaki talaga. Siya. Nagtatrabaho ka, ino-all out mo na gay ka, hindi pa? Hindi pa masyado, pero gay na talaga ako. Yung nga lang kasi, nasanay ako sa ganong style kasi yung tatay ko, galit sa akin dahil... Nabugbog ka? Oo, dahil sa probinsya namin, 4 kami magkakapatid, puro babae lahat, bunso ako. Parang junior sana ako. Ay. Kaya parang yung father ko, hindi niya matanggap na maging bakla pa. Ako naman, nagpapanggap ako na kunwari lalaki, pero deep inside, babae din talaga ako. So, nabubugbog. Oo, nabubugbog ako madalas talaga ng father ko noon, pero okay na yon. Hindi ko naman to ginusto, di ba? Oo. So, kusa ko naman siyang naramdaman. Kusang Pero okay naramdaman. naman, bandang huli, yung tatay ko wala na ngayon, pero naging okay din naman kami. Paano kayo naging okay? Para tanggap niya na rin na ganun ako, bandang huli, bago siya mamatay. So nung pumunta ka na sa Maynila, ano naman ang na-discover mo sa Maynila? Kasi 'di ba, usually daw yung mga tao sa probinsya sinasabi nila pag pumunta tayo ng Maynila, gaganda ang buhay Ayan, natin. dito ko talaga napatunayan sa mga experience ko na hindi din talaga madali ang buhay sa Manila, lalong-lalo na pag wala kang discarded. Kasi ako nga naranasan ko maging palabo